spent looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my... Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon na patuloy po tayong nakakapag-aral ng salita ng Diyos. At through our daily program, our daily words of encouragement. Ano ho? Tayo po muna ay manalangin bago natin basahin ang ating text. Dakilang Ama, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na mag-aaral kami ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng pangunawas, Holy Spirit of God, upang makapulot po kami muli ng lesson mula sa inyong salita na ma-apply namin sa aming buhay, pananampalataya, para rin po sa aming pamilya. Patawad din po, Ama, sa lahat ng kasalanan, at pinupuri po namin kayo sa lahat ng ginawa niyo po sa maghapon hanggang sa oras na ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Matthew chapter 2 verse 13 po tayo hanggang 15, mga kapatid. Sabi ng Biblia, "And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into the Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him." Yan po ang pamagat natin. Ano po? Herod will seek the young child to destroy him. Verse 14, sabi ng Bible, "When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the prophet, the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son." Alright? So again, dito po sa mga talatang binasa po natin, mga kapatid, ay ito po yung panahon na nalaman po ni Herod na yung mga wise men ay hindi nag-report sa kanya, sapagkat noong kinausap po ni Herod yung mga wise men para magbigay sa kanya ng balita kung makikita na po nila ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Pero of course ang Panginoon kinausap yung mga angel na kinausap na yung ang Panginoon kinausap po yung wise men through the angel na wag na silang mag-report kay Herod. Ano ho? At nung nalaman po ni Herod yan na hindi po sila nag-report, sabi nga ni Herod po kumbaga hindi nila sinunod yung kautusan ko. Kaya nagalit po siya, mga kapatid, si Herod, at nagpadala po siya ng mga soldiers doon po sa kinalalagyan ng ating Panginoon upang patayin po siya. Ano ho? Pero ang unang-unang sinabi ni Herod po sa mga wise men, "Pag pumunta kayo sa akin, bring me word again that I might come to worship him." Sabi ni Herod, para daw po i-worship ang ating Panginoon. Pero sa katunayan, hindi po para i-worship, di ba? Kundi para patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Oho, yan po ang totoo na
nasa isip po ni Herod. Alright? So kaya nga makikita nyo po dito, for Herod will seek the young child to destroy him. So nagsisinungaling po siya di ba? Sabi niya, bring me word again to worship him. Pero hindi pala para to destroy. Pero alam niyo po what behind Herod is Satan, mga kapatid. Noong pa man pong sa book of Genesis chapter 3 verse 6, mga kapatid, kahit noong panahon po na propesiya pa lang ang pagkakaanak ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan po natin. Genesis chapter 3. Alright? Verse number 15. Okay, sabi po dito. Pakita ko po sa inyo. Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Okay? It shall bruise thy head. Yan. So it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So dito pa lang po sa Genesis sa woman yan ay yung si Mary, of course, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, sabi ng Biblia dito. Kumbaga yung bruise, di ba? Ano ba yung Tagalog ng bruise? Sasaktan yung kanyang head. So dito pa lang po, mga kapatid, ay ang enemy na po, ang diablo na po, ay talagang plano niya niyang patayin ang ating Panginoon. Alright? So, kahit sa book of Genesis, nasa isipan na yan ni Satan upang patayin ang ating Panginoon. Alright? At alam niyo po, tuloy-tuloy po yan. Maraming beses po sa Biblia na naalala niyo po ba si Boaz, si Ruth. Alright? Boaz. Alright? Kasi galing po ang kingsmen doon po sa kay Boaz, di ba? Pero sa mga panahon pa noon po, talagang nasa isip na po ng diablo para patayin ang ating Panginoon. Hanggang po dito sa Matthew, through Herod naman po. Pero ang tunay, ang kagandahan po, mga kapatid, na nangyari ay hindi po nagtagumpay ang diablo. Di ba? Hindi po nagtagumpay ang diablo sa kanyang balak na gapiin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, of course, ang ating Panginoon, alam niya ang utak ng diablo. Remember po na God is also the creator of Lucifer, the angel, na naging devil. Di ba? Hindi po niya magagapi. So, bagamat nasa isip po ng diablo through Herod na patayin ang ating Panginoon, alright? Pero ang ginawa po ng Panginoon sa kanya, kinausap ng Diyos si Joseph through dream, sabi dito, sa verse number 13. At, ang nangyari po, when he arose, ang kagandahan naman po kay Joseph, sumunod siya. Kaya alam niyo po, ang pinakamagandang gagawin lang po natin, sumunod sa instruction ng Diyos. So, tignan niyo po si Joseph. Sumunod lang po siya. He arose and took the young child and his mother by night. Sa gabi po sila para walang makakitang tao sa kanila at walang mag-report. And departed into Egypt. Bakit sa Egypt? Ito, verse 15. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Diba? So, propesiya din po na doon sa Egypt pupunta ang ating tagapagligtas, mga kapatid. So, again, ang lesson lang po ngayong gabi ay talagang bagamat gustong patayin ng diablo ang ating Panginoon upang walang maging tagapagligtas ang tao, upang walang mapunta sa langit, upang walang maging salvation ng tao, alright? Pero hindi po siya nagtagumpay. Nagwagi ang ating Panginoon. Naisilang siya, lumaki siya, hanggang sa dumanak ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. At yun ang naghugas ng ating kasalanan. Diba? Naging offering po siya ang ating Panginoon para sa mga kasalanan natin. Oo. Sapagkat kung baby siya namatay, wala nang dugong madadanak. Wala nang magiging offering sa ating mga kasalanan. Hindi mapapatawad, mahugasan na ang ating mga kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, hindi po nagtagumpay si Herod, ang diablo. Kundi ang Panginoon, napako po siya. Maalala niyo po ba si Peter noon?
Sabi ni Peter, hindi ka nila makukuha, Panginoon. Mamamatay muna ako bago ikaw. Sabi ng Panginoon kay Peter, get thee behind me, Satan. Akalaan niyo po yun, si Apostle Peter, sinabihan ng Diyos na Satan, get thee behind me, Satan. Diyan ka lang sa likod ko. Huwag mo akong papangunahan. Kasi ako, talagang ang purpose ko, bakit ako naisilang sa lupang ito ay para maipako sa cross at maging perfect sacrifice para sa kasalanan ng humanity. Oo. So, salamat sa ating Panginoon. Because of that, naligtas po tayo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Because of that, nakakatiyak po tayo sa langit tayo pupunta. Kaya meron po tayong kagalakan at kasiyahan, exceeding great joy. Sabi ng pinag-aralan natin yung nakaraan. Bakit tayo may exceeding great joy? Dahil tayo po ay naligtas sa impyerno. Tayo po ay napatawad. Tayo po ay nahugasan sa ating mga kasalanan. Tayo po ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay nakakatiyak ng langit. Tayo po ay bahay na mansyon sa langit. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon hindi po nasira ng dyablo. Di ba? Kaya kahit po sa ating ngayon, mga kapatid, kung Kristiyano ka, sumusunod kang tunay, faithful sa Diyos, naglilingkod ka sa Kanya, nasa kalooban Kanya, nagsisimba ka Sunday morning, Sunday night, Thursday night, or prayer meeting sa inyo ho. Tapos nag-soul winning ka, nagpipreach ka, nagba-Bible study, nagdi-disciple, sumusunod ka sa Diyos, separated ka sa sistema ng sanlibutan, at matapat ka sa Panginoon, may ministry ka sa church, hindi ka rin po madedestroy ng dyablo. Bakit? Nasa protection ka ng Diyos. Nasa kalooban ka ng Diyos. Nasa pamamahala ka ng Diyos. Di ba? Nasa kamay ka ng Diyos. Walang makakasira sa iyo. Walang makakagapi sa iyo. Walang makakatalo sa iyo. Kundi, tuloy-tuloy ka lang until the end. Kunin ng Diyos ang ating buhay. Sasabihin mo, I am fulfilled. Di ba? My life is fulfilled. Satisfied. Di ba? So, hindi sayang yung buhay mo, naging mabunga ang buhay mo sa gawain ng Diyos, nadala mo ang pamilya mo sa gawain ng Panginoon, at pagdating mo sa langit, sasabihan ka pa ng Panginoon na, well done, thou good and faithful servant, enter ye into the joy of the Lord. So, yun ang pinakamaganda, mga kapatid. Hindi tayo masisira ng Diyos. Pero pag lumabas tayo sa kalooban ng Diyos, lumabas ka sa church, tandaan mo, merong sabi ng Biblia, the devil is just like a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Nakakita na po kayo ng yung mga napapanood sa National Geographic Channel na may tupa na nakita ng lion, no? Yung tupa, nung nadakma niya, nung nasakmal niya yung tupa, do you think iiwanan pa niya yun na buhay? Hindi, papatayin niya na yun, kakainin niya na yun. Ganyan po ang nangyayari sa mga maraming backsliders. Maraming Kristiyano na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Na nasisilo sila ng dyablo. Na i-snare sila ng material na bagay, ng pera ng sanlibutan. Hindi nila alam, alright, may pera sila, may bahay sila, may kotse sila, pero malayo na sila sa Diyos. Nadakma na sila ng dyablo. Hanggang sa mamatay na sila, hindi na sila nakabalik sa gawain ng Panginoon. Hindi na sila nakabalik sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po yan. At pagharap pa nila sa Panginoon, talagang mananagot din po sila. Kaya alam niyo po, pinakamaganda, wala nang pinakamaganda kundi tayo lang po ay magpakumbaba sa Panginoon, sumunod at maglingkod sa Kanya hanggang dulo. Bakit? Para hindi po tayo ma-destroy ng dyablo. Magiging kagamit-gamit pa tayo, mabunga, maraming kaluluwang naligtas, maraming bagong mga buhay na nabago, at maraming ang ating pamilya ay nadala natin sa Panginoon. Marami tayong natulungang pamilyang nag-reconcile, maraming estudyante ang nagamit ng Panginoon sa kanilang paaralan, sa kanilang trabaho, workplace, at iba-iba pa. Kaya dapat ganun po tayo, mga kapatid. Alright, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay ang mga ito at naway may manatili sa amin na inyong prinsipyo. Salamat dahil iniligtas niyo po kami, dinala sa church at namumuhay sa inyong kalooban. Because of that,
The devil will try to destroy us pero wala po siyang magagawa sapagkat nasa kamay po ninyo kami. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, live or replay, saan man sila naroroon. Ingatan ang kanilang pamilya, pagkalobang bang pangangailangan nila. O Diyos, ito po ang aking dalangin at pasasalamat po sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. See you on our next episode. God bless you all po.